May ilang tao sa loob ng bansa na patuloy na nagbabangon ng... Marso ng 2025, may kakaibang nangyayari. Ang pinakamataas na pinununo ng Iran, Ali Khamenei, ay nagpasya na magsalita sa publiko tungkol sa posibleng negosasyon sa Estados Unidos. Ipinapakita ng sinabi niya kung paano mag-isip ang rehimen. Gusto kong sabihin na kung ang layunin ng negosyasyon ay ang pagtatapos ng mga parusa, ang pakikipag-negosasyon sa administrasyong Amerikano ay hindi magreresulta sa pagtanggal ng mga parusa. Magdudulot ito, magiging dahilan para lalo pang humigpit ang buhol ng mga parusa. Nagbabala si Khamenei, huwag magtiwala sa mga Amerikano. Ang kasunduan ay patibong, ang negosasyon ay pagsuko. Ang ganitong pag-iisip, ang ganap na kawalan ng tiwala, ang magtutulak sa rehimen na gumawa ng isang malubhang pagkakamali makalipas ang 11 buwan. Ika-6 ng Pebrero, 2026, Muscat, kabisera ng Oman. Si Abbas Araghchi, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, ay naupo sa isang silid pulong. Sa kabilang panig, naroon si Steve Witkoff, espesyal na sugo ni Trump, at si Jared Kushner. Sa pagitan nila, ang kalihim ng Oman ang gumaganap bilang tagapamagitan. Sa unang pagkakataon mula noong digmaan ng Hunyo, muling nag-usap ang mga Iranian at Amerikano para sa negosasyon. Matagal na hindi direktang nag-usap habang ang mundo ay umaasang nagmamasid. Pagkatapos nito, dumiretso si Araghchi sa pambansang telebisyon ng Iran at nagkamali siya. Inanunsyo niya na bukas ang Iran sa pag-uusap tungkol sa nuclear program nila, ngunit hindi kabilang ang ballistic missile program. Hindi pa ito napag-usapan at hindi rin mapag-uusapan. Para sa gobyerno ng Amerika, nagsasara ng pinto ang pahayag na ito. Walang kasunduan. Ano ang dahilan? Isang bagay na nangyari siyam na buwan bago nito. 13 ng Hunyo, 2025. Inilunsad ng Israel ang operasyong Sumisibol na Leon. Sunod-sunod na mga airstrike laban sa Iran, pero sa pagkakataong ito, hindi lang mga pasilidad militar ang target, hinahabol ng Israel ang mga tao. Sa ilang oras, mahigit 20 mataas na komandante ng Revolusyonaryong Gwardya ang napatay. Kabilang sa kanila sina General Mohammad Bagheri, hepe ng Estado Mayor, General Hossein Salami, komandante ng Revolusyonaryong Gwardya, General Amir Ali Hajizadeh, ang taong bumuo ng programa ng mga misil ng Iran. Patay ang lahat, napugutan ng ulo ang pamunuan ng militar ng Iran. Gumanti ang Iran sa pagpapakawala ng daan-daang ballistic missile laban sa Israel. Sa unang pagkakataon, gumana ang mga ito, nabutas ang depensa at nagdulot ng pinsala. Dahil dito, nagpasya ang mga Amerikano na makisali sa digmaan. Ika-22 ng Hunyo, 2025. Operasyon Martilyo ng Hating Gabi. 7 B-2 Spirit na pambobomba ang lumipad mula Missouri papuntang Iran sa loob ng 37 oras na diretso na ilang beses nag-refuel habang nasa ere. Bawat isa ay may dalang guided bomb unit, 57 na bomba, 14 na tonelada bawat isa na dinisenyo para butasin ang 60 metro ng reinforced na konkreto. Ang mga target, Fordow, Natanz at Isfahan, ang tatlong pangunahing pasilidad nukleyar ng Iran na itinayo sa kailaliman ng mga bundok para maging hindi masira. Dekada ng nukleyar na trabaho ay naglaho sa loob ng ilang minuto. At pagkatapos, noong ika-24 ng Hunyo, inanunsyo ni Trump ang tigil putukan. Nagtapos ang 12 araw na digmaan. Ngayon, mag-fast forward tayo ng 9 na buwan sa Pebrero ng 2026. Bumalik ang Iran sa negosasyon na wasak ang kanilang militar. Napugutan ng ulo ang kanilang pamunuan. Winasak ang programang nukleyar. Pero sa isipan ng rehimen, may natuklasan silang mahalaga. Gumana ang mga ballistic missile. Sa loob ng 12 araw na iyon, nabutas nila ang depensa ng Israel. At ngayon, habang nakaupo sa Oman, tumanggi ang mga Iranian na pag-usapan ang tanging bagay na gumana. Sa pananaw nila, ang mga missile ang kanilang insurance sa buhay. Ginawang malinaw ni Trump ang posisyon ng Amerika sa isang press conference. Kung inialok ng Iran ang kasunduang ito, 2 taon na ang nakalipas, tinanggap na sana namin, pero ngayon,
Alam na natin ang kakayahan ng misail ng Iran at ang totoong pinsala nito. Kaya gusto naming maisama ang programa ng misail sa anumang kasunduan. 2 oras matapos ang negosasyon sa Oman, inanunsyo ng Estados Unidos ang bagong parusa. 14 na barko mula sa Shadow Fleet ng Iran, 15 entidad na konektado sa ilegal na transportasyon ng langis. Malinaw ang mensahe, kung hindi kayo susuko, lalo naming hihigpitan at bahagi lang ng presyon ang mga parusa. Balikan natin ang Oktubre ng 2025. Ang Ayande Bank, isa sa pinakamalalaking pribadong bangko sa Iran, ay bumagsak. 5 bilyong dolyar ang nawala dahil sa mga palpak na pautang para sa mga proyektong konektado sa rehimen. Inaakit ng bangko ang mga nagdedeposito sa pamamagitan ng pagbibigay ng napakataas na interes. Tinawag ito ng isang opisyal ng gobyerno na isang Ponzi scheme. Nang bumagsak ito, libo-libong Iranian na pamilya ang nawalan ng lahat. Nag-imprenta ng emergency pera ang central bank para takpan ang butas. Ang resulta, bumaba ang halaga ng pera. Pagkalipas ng ilang buwan, noong Disyembre, umabot sa 1.5 milyon kada dolyar ang halaga ng real. Tumaas ang inflasyon, sumirit ang presyo ng pagkain at dumagsa ang mga protesta. Dito nangyari ang pinakamahalagang sandali. So in the 90s. I agree with you. We're at the beginning of the boom. I yield back 2 seconds. 5 ng Pebrero, 2026, Washington, D.C. Nagtestimonya si Scott Bessent, kalihim ng Tesoro, sa komite sa pagbabangko ng Senado. Malamig niyang ipinaliwanag ang estratehiyang Amerikano. Lumikha sila ng artipisyal na kakulangan ng dolyar sa Iran. Ang resulta ay ang pagbagsak ng Ayande Bank, ang bank run, ang walang habas na pag-imprenta ng pera at ang pagbagsak ng pera. Pagkatapos, may sinabi si Bessent na pambihira. Ang magandang balita, Senador, ay nakikita nating inililipat ng mga lider ng Iran ang kanilang pera palabas ng bansa na parang mga baliw. Nagsisilisan na ang mga daga mula sa barko. Magandang palatandaan ito na alam nilang malapit na ang katapusan. Sinusubaybayan ng intelihensya ng Amerika ang paglilipat ng kayamanan. Tumatakas ang mga lider ng rehimen, dala ang pera habang umaatake pa rin ang rehimen. 3 ng Pebrero, 2026. Estraito ng Hormuz. 3 araw bago ang negosasyon sa Oman, 6 na bangka ng Revolusyonaryong Gwardya ang pumalibot sa Amerikanong oil tanker na Stena Imperative. Armado ng mga .50 machine gun, iniutos sa radyo, patayin ang mga makina at maghanda para sa inspeksyon. Hindi pinansin ng kapitan, pinabilis pa. Lumapit ang kontratorpedong United States ship McFall na may kasamang suporta mula sa himpapawid. Umatras ang mga bangka. Sa parehong araw, isang Amerikanong jet fighter ang nagpapabagsak ng Iranyanong drone na lumapit sa aircraft carrier na United States ship Abraham Lincoln. Desidido ang Iran na isara ang kipot na dinadaanan ng 20% ng langis sa mundo. 2 araw pagkatapos, naglabas ng babala ang kagawaran ng Estado ng Estados Unidos. Lahat ng Amerikanong mamamayan sa Iran ay kailangang umalis agad. Kung hindi mo magawa, mag-imbak ng tubig, pagkain at gasolina. Maghanda kang manatili sa loob ng bahay. Kinakansela na ng mga airline ang mga biyahe. Maaaring mawala ang internet anumang oras. Kung kailangan mong tumakas sa lupa, dumaan sa Armenia o Turkeya. Ngayon, huminto ka muna at mag-isip. Walang nagsusulat ng ganitong uri ng babala na umaasang magkakaroon ng kapayapaan. Ito ay wika ng mga taong naghahanda para sa digmaan. At may isa pang palatandaan. Tinatanggap ng Administrasyong Trump ang mga personalidad ng oposisyon ng Iran sa Florida. Hindi ka magpaplano ng gobyerno pagkatapos ng digmaan kung akala mo magpapatuloy ang kasalukuyang rehimen. Malinaw na may planong B ang Washington at ang planong B ay ang pagpapalit ng rehimen. At pagkatapos ng negosasyon, sa isang panayam, malinaw na inilahad ni Arakti ang banta ng Iran. Sinabi niya, kung atakihin tayo ng Amerika, wala tayong kakayahang tamaan ang teritoryo nila. Aatakihin namin ang mga base ng Amerika sa rehiyon na magdadala ng digmaan sa buong lugar. حمله خواهیم کرد یا پاسخ خواهیم داد. Ito ay isang tunay na banta. Samantala, nakatakda na ang ikalawang yugto ng negosasyon. Lahat ng palatandaan ay nagpapakitang mabibigo ito. Malinaw na sinabi ng Iran na hindi nila isasama ang kanilang mga misil sa kasunduan. Alam nila na kung wala ang mga ito, babagsak ang rehimen.
Hindi tinatanggap ng Estados Unidos ang kasunduan na may matitirang buo na mga misil. Isa itong dead end pero nauubos na ang oras ng Iran. Kailangan nila ng agarang ginhawa mula sa parusa, muling magbenta ng langis at dolyar. Pero sinusubukan nilang gawin ang imposible, makuha ang kasunduang pang-ekonomiya habang pinapanatili ang mga misil. Hindi pwedeng magsabay ang dalawang bagay na yan, lalo pang tumitindi ang pressure, dumarami ang kaso, lumalaki ang protesta, umaalis ang pera, at iniiwan ng mga elit ang barko. Sa isang punto, mayroong mababasag. Maaaring magkaroon ng pag-aalsa na magpapabagsak sa rehimen, maaaring tuluyang bumagsak ang ekonomiya, o maaaring magkaroon ng panibagong digmaan sa pagkakataong ito para tapusin ang nasimula noong Hunyo. Ang pagkakamali ng Iran ay hindi ang pumunta sa Oman para makipagnegosasyon, kundi ang umupo sa mesa at tanggihan ang nag-iisang baraha na maaaring magligtas sa kanila. Pinili nila ang mga misil. Tumaya sila sa isang pagbabluff kahit wala na silang natitirang pusta sa mesa. Tumatakbo na ang oras. Ngayong linggo gaganapin ang ikalawang round ng negosasyon. Malalaman sa mga susunod na araw kung magkakaroon tayo ng makasaysayang kasunduan o pinakamalaking digmaan sa gitnang silangan sa mga dekada. Para malaman ang totoong nangyayari habang nangyayari ito, mag-subscribe at i-activate ang kampanilya sa channel. Patuloy kong babantayan ang kwentong ito at ihahatid ang lahat ng detalye sa iyo hanggang sa susunod na video.